5 paraan para maiwasan ang pag-overthink. 1. Huminga ng malalim at damhin ang katahimikan. Kapag tila ang mundo ay bumibigat, huminto ka. Huminga ka ng malalim. Hindi ito pagtakas. Ito ay pagyakap sa kasalukuyan. Ang bawat paghinga ay paalala na buhay ka pa, at may bagong pag-asa. Sa bawat malalim na hinga, alalahanin, "Still and know that I am God." Awit Kapitulo 46 versikulo 10. Hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng tanong. Minsan, kailangan mo lang manahimik at magtiwala. 2. Ituon ang puso sa ngayon. Ang overthinking ay magnanakaw ng kagalakan. Pilit kang ibinabalik sa nakaraan, o hinahatak sa kinabukasang puno ng panukong. Pero ang tunay na regalo ay nasa ngayon. Tumigil, tumingin, huminga. Ano ang biyayang nasa harap mo ngayon? Sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 34, sinabi ni Jesus, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa kinabukasan, ang bukas ang bahala sa sarili nito." Ang Diyos ay nasa ngayon. Nariyan siya, kasama mo, sa bawat tibok ng puso mo. 3. Ilabas mo yan, sa papel o panalangin. Ang isip ay hindi bodega ng alalahanin. Isulat mo. Ilabas mo. Iiyak mo kung kinakailangan. At higit sa lahat, iluhod mo sa panalangin. Walang iniisip na masyadong mabigat para sa Diyos. Sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7, sinasabi, "Ihadjust ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo." Kaibigan, hindi ka nilikhang mag-isa sa laban na to. 4. Tanggapin na hindi mo kailangang maging perpekto. Isa sa ugat ng overthinking ay ang pagnanais na maging tama palagi. Pero totoo ito, ang iyong halaga ay hindi nakabase sa iyong performance. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa resulta. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. May mga bagay na sa Diyos mo na lamang dapat ipaubaya. Kaya sabihin mo ito sa sarili mo ngayon, "Tama na. Ginawa ko ang aking makakaya. At sapat na yun." 5. Ibigay lahat sa Diyos. Sa huli, may isang laging handa. Laging nariyan. Laging nakikinig. Ibigay mo sa Kanya ang mga tanong, takot, at alinlangan. Sa Filipos Kapitulo 4 versikulo 6 hanggang 7, ang pangako ay malinaw. Huwag kayong mabalisa. Sa halip, ipagdasal ninyo ang lahat, at ang kapayapaan ng Diyos ang siyang magbabantay sa inyong puso at isipan. Hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng tanong. Ang kailangan mo lang, ay magtiwala. Kaibigan, hindi ka nag-iisa. Bawat iyak sa gabi, bawat buntong hininga, bawat pagod na di mo masabi, nakita ng Diyos yan. Unti-unti, araw-araw, piliin mong magtiwala at manahimik.